Tahimik na naglakad lampas kay Sun Baho, lumapit si Yeming kay Sulan at agad siyang binuhat. Lan. Sino ang taong ito? Bakit hindi ko siya kilala? Siya si Sun Baho, anak ni Elder Sun Buang, isang inner sect disciple ng Sword Lake Holy Land. Napakalakas niya. Pangahas. Isang hamak na martial artist lang, naglalakas loob na maging arogante sa harap ko. Ganyan ang kilos sa Great Hall. Anong klaseng asal yan? Ibaba mo agad si Sulan. Hindi naman sinabi ng sect master kung ano ang gagawin namin ng girlfriend ko, anong pakialam mo? Kung pagyayabang ang usapan, paano ako ikukumpara sa iyo? Hindi ko naman pinaplano na agawin ang posisyon ng sect master. Magaling. Alam mo ang pagkatao ko pero naglalakas loob ka pa ring magsalita ng ganyan. Ang lakas ng loob mo. Aba. Isang Grand Martial Master na gustong makipag-away sa isang martial artist. Hindi ko akalain na ganito kakapal ang mukha ng mga taga Sword Lake Holy Land. Pero huwag mong isipin na dahil disipulo ka ng Holy Land ay napakagaling mo na. Kahit ang Golden Prince sa Spirit River Secret Realm ay binugbog ko. Sa harap ko, naglalakas loob kang tawagin ang sarili mong munting amo. Isang boses sa isip o tagamasid, kung mapahamak si Yeming, kumilos agad. Gumagamit si Yeming ng techniques, Tai Divine Calculation, Chaos Arithmetic Scripture, Heavenly Formation Deduction, Lesser Yin-Yang Killing Formation, Evolve Yin-Yang, Hand Seal. Ginamit ni Sun Baho ang kanyang atake para salagin ang killing formation ni Yeming, ngunit napaatras pa rin siya. Mga tagamasid, tama ba ang nakita ko? Kani-kanina lang, sabay na pinakilos ni Yeming ang siyam na Martial Monarch Coins. Ginamit pa niya ang Martial Monarch Coins para bumuo ng formation. Ang isang ordinaryong martial artist, mauubusan na ng lakas sa paggamit ng isa, na kayang magpakawala ng isang normal na atake ng Grand Martial Master. Si Yeming, gumamit ng siyam pero hindi nagbago ang mukha at hindi naputol ang hininga. Higit pa, si Sun Baho ay hindi ordinaryong Grand Martial Master. Ang mapa-atras siya gamit ang formation na iyon ay napakagaling. Kahit ano pa ang paraan, ang mapa-atras ang isang Grand Martial Master habang nasa martial artist realm lang ay isang himala. Sa sarili ni Sulan, akala ko tutulungan ko siyang bawasan ang pressure, mukhang hindi na kailangan. Mingge, mas lumakas ka pa kaysa dati. Aatras muna ako, hindi kita guguluhin. Magaling. Gumamit ka ng Martial Monarch Coins, ano? Tignan natin kung ilang beses mong magagamit yan, ikaw na hamak na martial artist. Chaos Arithmetic Scripture, Heavenly Talisman Formation Deduction. Gamit ang Lesser Yin-Yang Killing Formation bilang basehan. Instant Step, Illusion Step, Giant Wave Fist Technique, Hand Seal, Destructive Finger. Pagsamahin. Isang maliit na killing formation lang, gusto mo akong ikulong. Sinong nagsabing gusto kitang ikulong? Divine Shadow, Giant Wave Finger, Killing Formation. Sumigaw si Sun Baho, pilit na lumalaban. Mga tagamasid, nanaginip ba ako? Napipigilan ni Yeming si Sun Baho. Ang formation na ito ay gumagamit ng 12-dosenang Martial Monarch Coins. Paanong nagkaroon ng ganoon kakapal na Yuan Chi ang isang martial artist na tulad niya? Hindi lang ang Yuan Chi niya, pati ang yaman niya ay hindi pwedeng maliitin. Kahit tayo, hindi natin kayang gumastos ng ganito karaming Martial Monarch Coins sa isang laban. Sa ganitong klaseng basura mong antas, nakapasok ka pa sa Sword Lake Holy Land. Bulag na talaga ang mga taga Holy Land. Kahit anong basura tinatanggap, lintik ka. Kung may kakayahan ka, tanggalin mo ang formation at labanan mo ako ng harapan, isa laban isa. Anong kakayahan ang pagtatago sa labas ng formation na parang pagong? Kung may kakayahan ka, sirain mo ang formation. Kung pagong ang pag-uusapan, ikaw na nakakulong sa formation ang mas kamukha ng isa. Peste, papatayin kita. Sumisigaw si Sun Buang mula sa malayo, Yeming, lintik ka. Pakawalan mo agad si Baho. Isang boses, malamang sigaw Feng Xian, lintek.
Subukan mong galawin ang disipulo ko, Sun Guang. Ang boses na ito, si Gao Fengxian ba iyon? Dumating na siya, Master. Galit na sumisigaw si Sun Guang, Gao Fengxian. Disipulo, nagbibigay galang kay Master. Aking batihing disipulo, napigilan mo talaga ang isang Grand Martial Master. Ipinagmamalaki ka ni Master. Haha. Pero, tayong magmaster at disipulo ay mababait. Dahil itong mag-ama ay wala ng kahihiyan at humihingi ng awa, kailangan ko ring bigyan sila ng kaunting mukha. Sumuntok siya sa killing formation na kumukulong kay Sun Baho. Tumalsik si Sun Baho, sumusuka ng dugo. Ama, magaling, Gao Fengxian. Nang ahas kang basagin ang mga buto ng anak ko. Magbabayad ka. Itong handgal mong anak, nasaktan na kung nasaktan. Kakagitin mo ba ako? Kung hindi ka kumbinsido, maglaban tayong dalawa. Ay, oo nga pala, dapat mag-iba na ang tawagan. Tawagin mo akong Martial Monarch Gao, Senior Brother. Nagulat si Sun Guang. Nakapag-breakthrough ka na. Ha ha ha. Tingnan mo kung gaano ka kasaya, Junior Brother. Salamat sa Enlightenment Pill na ginawa ng mahal kong disipulo gamit ang Enlightenment Stone, talagang epektibo. Sa sarili ni Yeming, itong master ko, mukhang padalos-dalos pero napakatalino. Sa pagbabalik niya, hindi lang siya magiging sandalan ko, kundi mapapatatag din niya ang sitwasyon sa Crimson Sun Sect. Pagkatapos ng lahat, ang isang Crimson Sun Sect na may Martial Monarch at isang wala ay magkaibang magkaiba. Ang mga elder na ito ay hindi pa tiyak na buo ang suporta kay Sun Guang. Kay Zhong Shento, eto ang Enlightenment Pill, kunin mo. Bilisan mo't mag-breakthrough. Ilang taon ka nang nasa Grand Martial Master Realm. May mga umaakyat na sa ulo mo, ha? Ha ha. Kung gayon, hindi na ako magpapakahiya. Magbe-breakthrough na ako ngayon din. Mga elder na nagbubulungan, iyon ang Enlightenment Pill. Unang beses kong makakita. Gusto ko ng isa. Si Zhong Shento ay may mataas na talento. Sa tulong ng Enlightenment Pill, tiyak na makaka-breakthrough siya. Mukhang tapos na ang panahon ni Sun Guang. Sa sarili ni Sun Guang, galit, Gao Fengxian, ikaw na naman. Ikaw na naman ang Sum-Ira sa mga plano ko. At iyang si Yeming. Kayong magmaster at disipulo, masyado kayong mapang-api. Lumipat ang eksena sa tirahan ni Sulan, aking batihing disipulo. Sa pagkakataong ito, ang iyong Grandmaster ay nakagawa ng 6 na Enlightenment Pills. Kinain ko ang isa, binigyan ko ng isa ang iyong Martial Uncle. Eto ang natitirang 4, itago mong mabuti. Alam mo kung gaano kahalaga ang Enlightenment Pill, hindi dapat malaman ng iba. Master, tanggapin niyo po itong isa. Ito po ay paggalang ko sa ating Grandmaster. Sapat na po sa akin ang 3. May puso ka talaga. Siguradong matutuwa ang Grandmaster mo. Pero, isa siyang martial god, hindi naman niya hahayaang kumuha na lang ng libre mula sa kanyang Grand Disciple. Ang Enlightenment Pill sa merkado ay nagkakahalaga ng 500,000 Martial Monarch coins, minsan wala pang presyo. Sa loob ng singsing na ito ay may 800,000 Martial Monarch coins. Ituring mo na lang na binili ko ito para sa Grandmaster mo. Sa susunod, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Teka, Master, hindi kaya, marami talaga kayong pera. Huwag mo akong pagplanuhan. Si Master, kada buwan, kailangang gumastos ng hindi bababa sa 800,000 Martial Monarch coins para sa cultivation. Sobrang hirap na nga, sa sarili ni Yeming, sa ganitong gastos, may lakas pa ng loob siyang magsabi na mahirap siya. Tsaka, ginamit ng Martial Uncle ko ang pill mo, malaki ang utang na loob niya sa iyo. Pagdating ng Loidai competition, kung maganda ang ipapakita mo, ang resources na makukuha ng Chenny Sect, malamang ay gagamitin sa iyo ng Martial Uncle mo. Biglang may bumagsak na itim na anino. Dumating si Xiaohei, sumigaw sa takot si Sulan, Mingge. Ang asong ito, ang bangis. Ligaw na aso, saan ka galing? Nang ahas kang takutin ang aking lan.
Pangahas. Ako si General Hay. Hoy bata, huwag kang bastos. Isang ligaw na aso na marunong pang magsalita. Nakapag-cultivate hanggang sa puntong nakakapagsalita na ng wika ng tao. Bilang isang ligaw na aso, hindi madali iyan. Ikaw ang ligaw na aso. Ang buong sekta nyo ay ligaw na aso. Ako si General Hay. Xiao Hay, bakit ka na parito? Pinapanta ka ba ni Master? Sinabi ng Master, Grandmaster, na tingnan ko raw ang disipulo mo. Maganda ang potensyal niya, pero ang sama ng ugali. Kagkita pa lang namin, sinaktan na ako. Nasaan ang hustisya? Si General Hay, noong maliit pa siya, inampon siya ng iyong Grandmaster. Mas mahal pa niya ito kaysa sa akin. Nagulat si Yeming, inalagaan pala ni Grandmaster si General Hay. Kaya pala ang laki at mukhang makisig. Ang bagsik ng dating. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Unang pagkikita natin, wala akong magandang may hahandog. Gamitin nyo na lang po itong piraso ng karne ng demonic beast. Matandang aso, kamahalan, paumanhin po. Huwag nyo sanang sabihin kay Grandmaster. Kinagat agad ni Xiao Hay ang karne. Level 5 demonic beast meat. Hindi masama ang lasa. Mukhang hindi lang maganda ang potensyal mo, pati ugali mo ay hindi masama. Gusto kita. Sa sarili ni Yeming, madali lang palang pakainin ang asong ito. Ang mga bagay-bagay sa Crimson Sun Sect, malamang naayos mo na. Pinapatawag ka na ng Master, Grandmaster, pabalik. Mukhang may nangyari. Tara na. Sige. Hindi naman siguro ako pinapauwi para makipaglaro ng chess, di ba? Ay oo nga pala, balak sana ng Master na bigyan ka ng isang basiya pill bilang regalo sa pagkikita. Kaso nagutom ako sa daan, nakain ko na. Pagbalik natin, hihingan kita ng isa. Sa sarili ni Yeming, ang takaw naman ng asong ito. Umalis sina Gao Fengxian at Xiao Hay, kailan kaya tayo magiging ganyan? Lumilipad sa langit at lupa, malaya at walang alalahanin. Mangyayari din iyan. Sa potensyal natin, hindi mahirap maging martial monarch. Oo nga pala, hindi ka naman ginulo ni Sun Guang, di ba? Gusto niya akong kunin bilang disipulo. Kahit hindi niya direktang sinabi. Ang layunin, nahahalata kung gusto niya akong ipakasal kay Sun Bahu. Siyempre, hindi pumayag si Master, ang kanyang Master, kaya nag-away sila ng 3 araw. Kung hindi dahil sa pagdating mo at ni Senior Gao, baka hindi ganito natapos ang mga bagay. Alam na niyang tayo ang magkapares, pero nagtangka pa rin siya sa iyo. Hintayin mong maging martial master ako, hindi ako aasa sa formation, gagamitin ko ang kamao ko para lagasin ang mga ngipin niya. Si Sun Guang, sa loob ng 4 na taon, malamang hindi na siya aagaw sa posisyon ng sect master. Sa panahong ito, magsikap tayong pareho. Tanging kapag lumakas tayo sa sarili nating sikap, hindi tayo matatakot sa anumang banta. Tama ka. Sa susunod, kung mahirapan ka sa cultivation, gamitin mo ito. Huwag kang tumanggi. Ang pagtaas ng lakas mo ay mahalaga rin para sa akin. Pero binigyan mo ako ng ganito kaalagang bagay. Tapos ako, wala man lang maibigay sa iyo. Haha, bilang paghahanda sa Loidai competition, naghanda na akong mag-cultivate ng maigi. Sa panahong iyon, nariyan ka para tulungan ako. Bumalik si Yeming sa kanyang kwarto, nag-iisip si Yeming, Beiming, 1 buwan na lang bago ang kompetisyon. Sa panahong iyon, ang mga disipulo mula sa iba't ibang sekta ay siguradong nasa peak ng martial artist realm. Ako, matagal nang nasa 9th grade martial artist. Ang layo pa sa 8 minor realms. Sa 1 buwan, mahirap itong habulin. Ang susunod, kailangan kong i-condense ang Blood Demon Chi, gawing dark strength mula sa bright strength, para maka-breakthrough sa 8th grade martial artist. Pero kahit ganoon, malaki pa rin ang agwat sa 1st grade martial artist. Master, masyado mong iniisip ang realm. Kung gayon, nais itanong ni Beiming kay Master, ano ba ang tinatawag na realm?
Siguro, ito ay isang karaniwang tawag sa iba't ibang antas ng lakas ng isang martial artist. Sa bawat pag-abot ng lakas sa isang level, ang tawag sa bawat antas ay tumataas ng isang baitang. Kung gayon, tatanungin ulit ni Beiming. Simula nang mag-cultivate si Master, sa ilang laban na pagpasyahan ang panalo o talo batay sa pagkakaiba ng realm. Kung iisipin, noong nasa 5th level martial disciple pa lang ako, natalo ko na ang 9th level martial disciple. Pagkatapos, nakaharap ako ng martial artist, martial master, grand martial master, kahit martial ancestor, martial monarch, demonic god. Ayon sa Loika, ang isang martial disciple na makaharap ng martial artist ay tiyak na mamamatay. Hindi pa kasama ang mga mas malakas ng isang realm, o kahit ilang realms pa. Pero buhay pa rin si Master hanggang ngayon, di ba? Hindi rin masasabing ganoon. Ilang beses akong nakaligtas dahil sa tulong mo o ng ibang external forces. Masasabi lang na swerte. Sa huli, ang swerte ay isang uri rin ng lakas. Kahit si Beiming ay isa sa mga lakas ni Master. Ngunit ang ganitong uri, kasama ang external at internal forces, ay hindi stable at hindi laging magagamit. Kaya gusto kong i-condense ang Yuan Qi, itaas ang realm, palakasin ang sarili kong lakas na laging magagamit at napaka-stable. Ang mas mataas na realm ng iba ay hindi nangangahulugang mas malakas sila sa akin. Bakit ko pa iintindihin ang isyu ng realm? Master, ang tinatawag na lakas, iisa lang ba ang uri nito, ang realm? Kung ganoon, bakit noong nasira ang mga meridian ni Master, gusto pa ring mag-cultivate ng ice-water body tempering technique? Malinaw na hindi nito pinapalakas ang Yuan Qi, lalong hindi nito na itataas ang realm. Siyempre, para palakasin ang pisikal na lakas. Biglang napagtanto si Yeming, teka, pisikal na lakas. Ang tinatawag na realm ay pangalan lamang para sa pagkilala sa lakas. Pero kahit Yuan Qi, pisikal na lakas, talino, bilis, depensa, lahat ay kasama sa konsepto ng lakas. Pero nagpumilit ako sa realm, na ang basehan ay ang Yuan Qi. Hindi may kakaila ang talino ni Master, agad na unawaan. Ang tinatawag na realm ay itinakda lamang ng iba. Bakit kailangang sundin ito ni Master para husgahan ang sariling lakas? Sa katunayan, ang mga sinaunang makapangyarihang nilalang ay walang ganitong paghahati ng realms. Ang ilan sa kanila ay gumamit ng Yuan Qi para kontrolin ang hangin at ulan, ang ilan ay umasa sa primal strength para makipaglaban sa buong kalangitan. Mayroon pang ang umasa lang sa pisikal na katawan para sirain ang kalawakan. Kung susundin ang kasalukuyang paghahati ng realms, sila ay maituturing lamang na hamak na martial disciples o martial artists. Beiming, naiintindihan ko ang punto mo. Pero ayon sa mga patakaran ng Loidai, kahit ang Dragon Scale Armor Sword ko ay hindi pwedeng gamitin dahil masyadong mataas ang grado. Paano ako lalaban? Gamit lang ang Blood Demon Qi, mahirap punan ang malaking agwat sa realm. At ang mga formation, kailangan ng Martial Monarch coins para i-set up, hindi ito ayon sa patakaran. Kung gayon, gamitin ang pisikal na lakas. Ano ang pakialam sa Bright Strength, Dark Strength, Primal Strength, o Gang Qi? Basta't sapat ang lakas, lahat ay matatalo. Ang tinatawag na isang kutsilyo, 10 kakayahan, sa harap ng absolutong lakas, walang kwenta ang lahat. Ang Dragon Elephant Art, Saint Grade. Kapag na-master ang unang level ng Dragon Elephant Art, magkakaroon ng 100,000 Jin na lakas. Sa bawat pagtaas ng level, double ang lakas. Ang teknik na ito ay may 13th na level. Kapag na-master ng buo, magkakaroon ng bilyong Jin na lakas. Gayunpaman, ang pag-cultivate nito ay nangangailangan ng dugo ng level 8 Dragon Elephant Demonic Beast. Ito ay demonic beast na kapantay ng martial saint. Ang dugo nito, hindi mura, no? Talagang hindi mura. Isang patak ng Dragon Elephant Blood, hindi bababa sa 30,000 martial monarch coins ang presyo. Kung gayon, paano ko pa ito ipapractice?
Nakita mo bang nahirapan akong kumita ng kaunting pera tapos gusto mong ubusin? Ang yaman ay isang uri rin ng lakas. Ang tamang paggastos ay manifestasyon din ng talino. Siyempre, ang talino ay isa ring uri ng kakayahan. Akala ko mararanasan ko na ang saya ng pagiging big boss. Ngayon, mukhang magiging pulubi na naman ako. Hindi naman siguro ayaw ni Master na gumastos. Siyempre gusto kong gumastos. Pero ayaw kong maging mahirap. Ayaw mo rin naman sigurong maging pulubi ang Master mo, di ba? Noong unang makita ni Beiming si Master ay halatang isang pulubing gasgasen. Nang-aasar ka ba? Si Beiming ay walang emosyon, hindi marunong mang-asar. Mula sa labas, si Solan, Mingge, hating gabi na, hindi ka pa natutulog, sino ang kaaway mo dyan? Sa sarili ni Yeming, naging emosyonal, hindi na malayang napalakas ang boses. Karaniwan, ang usapan namin ni Beiming ay sa isip lang. Kailangan kong mag-ingat sa susunod. Kay Sulan, wala. Medyo napasobra lang sa pag-eensayo, kinakausap ko lang ang sarili ko. Oo nga pala, Lan, balak kong bumili ng Dragon Elephant Blood bukas, sama ka. Siyempre. Matagal na tayong hindi lumalabas ng ganito kasaya ni Mingge. Sa sarili ni Yeming, kung iisipin, matagal na kaming magkapares, pero hindi pa kami nakakapamasyal ni Solan ng ganito. Kinabukasan, sa Yan City, naglalakad sina Yeming at Solan sa kalye. Mingge, sabi ng manager ng Duo Bao Pavilion, 2 araw pa bago dumating ang Dragon Elephant Blood. Sa panahong ito, libre ko, mamasyal tayo. Bakit ikaw ang manlilibre? Mingge, pinili mong bilhin ang pinakamataas na grado, level 9 Dragon Elephant Blood. Isang patak ay 36,000 Martial Monarch coins. Marami kang ipinalit na gamit para makabili ng 30 patak. Siguradong ubos na ang pera mo ngayon. Sa sarili ni Yeming, hindi ko akalain na darating ang araw na aasa ako sa iba. Beiming, kasalanan mo ito. Kay Yeming, si Beiming, ang pag-asa sa iba ay isa ring uri ng lakas. Dapat ngang matuwa si Master. May napansin si Sulan, Mingge, tingnan mo. Yung maliit na stall doon, nagbebenta ng karne ng demonic beast. Paborito ni Mingge iyon. Hinayla ni Solan si Yeming, nagulat si Yeming, tapos napangiti, hahaha. Paminsan-minsan, masarap din pala ang pakiramdam na umaasa sa iba. Magkasama silang naglibot sa mga tindahan, naglaro sa kalye, pumili ng damit, at pinanood ang paglubog ng araw. Lan, simula nang maging tayo, madalas akong abala sa labas, bihira lang kitang makasama. Pamamasyal na tulad nito, ito ang unang beses. Hindi talaga matatawag na magkapares. Basta't sa bawat pag-alis mo ay nakakabalik kang ligtas, sapat na iyon. Kung ang kaligayahang ito ay maaaring manatili palagi, napakabuti sana. Sa totoo lang, ako dapat ang humingi ng paumanhin. Sa tingin ko, alam din ni Mingge na ang pagkatao ko sa labas ay hindi simple. Ang pangangatawan ko, maaga o huli, ay magdadala ng sakuna. Sakuna? Anong sakuna? Sino mang magtangkang gumawa ng gulo, ang kamao ni Yeming ang haharap sa kanila. Kahit gaano pa karami ang dumating, lahat sila bubugbugin ko pabalik. At huwag mong kalimutan, kahit paano, may master akong Martial Monarch na sandalan. Hindi kahit sino ay mangangahas na guluhin tayo. Kung sa pamamagitan lang ng Martial Monarch ay mareresolba, hindi na sana ako mag-aalala. Biglang nag-vibrate ang Merit Steel, pumasok si Yeming sa kanyang Divine Sea, anong nangyayari? Biglang nagagalit ang Merit Steel. Boses mula sa Merit Steel, Yeming. Nais mo bang maging isang Heaven's Patrol? Sa sarili ni Yeming, itong Merit Steel, anong nangyayari dito? Bakit biglang nagagalit at tinatanong ako kung gusto kong maging Heaven's Patrol? Mingge, tingnan mo doon. Isang lalaking duguan na tumatakbo, tulungan niyo ako. Iligtas niyo ang buhay ko. Bago pa makalapit si Yeming, isang palaso ang tumama sa lalaki mula sa itaas.
Natigilan si Yeming nang makitang namatay ang lalaki sa harap niya, isang aroganteng boses mula sa mga humahabol, lintek. Tumatakbo ka pa para sa akin. Tingnan natin kung tatakbo ka pa. Gusto mo pang humingi ng tulong. Anong kasalanan niya? Humahabol isa, sino ka? Anong kasalanan niya? Anong pakialam mo? Humahabol dalawa, anong kasalanan niya? Ano, gusto mong makialam? Sabihin ko sa iyo, ang mga taga-nayon nila ay nagkasala. Sa aming Young Master Ren, si Ren Yuangui. Pinili ng Young Master ang mga babae sa nayon nila para maging mga katulong, iyon ay karangalan na para sa kanila. Nang ahas pa silang hindi pumunta at tumakas para humanap ng tulong. Naghahanap ng kamatayan. Hehe, itong babaeng kasama mo, mas maganda kaysa sa mga taga-nayon. Kapag dinala natin siya pabalik kay Young Master, siguradong mawawala ang galit niya. Isang malakas na suntok mula kay Yeming ang nagpatalsik sa dalawang ngipin sa harap ng humahabol. Tumalon si Yeming papunta sa isa pang humahabol, isang malakas na pagsabog ang nagpaubo sa humahabol. Nang ahas kang patayin ako, hindi ka patatawarin ng Ren family. Ren family. Noong una, pinamunuan ko ang malaking hukbo para salakayin ang bahay ng inyong family head na si Ren Yuan. Niutot hindi kayo ng ahas na pakawalan. Ngayon, nang ahas kang gumawa ng karahasan sa harap ko, isang patrol head. Nakakabastos. Hindi kaya, ikaw si Ye. Bago pa matapos ang sinasabi, sinunog na siya ni Yeming sa apoy. Lan, mukhang hanggang dito na lang ang pamamasyal natin. Gusto mo bang sumama sa akin para parusahan ang mga masasamang loob? Yung taga-nayon na iyon ay hinabol hanggang dito. Mahirap isipin kung anong nangyari sa nayon nila. Puntahan natin at tingnan. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Yeming at Sulan sa nayon. Nakita ni Yeming ang mga bangkay ng mga taga-nayon. Ang mga taga-nayon na ito, pinatay silang lahat. Ang isang ito, mukhang humihinga pa. Naghihingalo ang taga-nayon. Galit ako. Sobrang galit ako. Binawian ng buhay, boses mula sa Merit Steel, Yeming. Nais mo bang maging isang Heaven's Patrol? Puksain ang kasamaan, ipatupad ang katarungan, tulad ng nais ko. Lahat, sumunod sa akin. Salakayin ang Ren family sa labas ng Yan City. Dakpin ang mga salarin. Lumipat ang eksena sa isang kwarto sa Ren family estate, hihihi. Munting binibini, tama ang sinabi ko, di ba? Maaga o huli, mahuhulog ka rin sa kamay ko. Kung hindi ka lumaban noon, hindi sana namatay ang mga magulang at kamag-anak mo. Ang mga tao sa nayon ninyo, hindi sana sila pinatay lahat. KHM. Talagang hindi mo naisip, ano? Ngayon, kailangang magpakasaya ng Young Master na ito. Hayaan mong matikman mo ang bagsik ko. Biglang isang malakas na pagsabog. Sinipa ni Yeming ang pinto. Sino? Sino kayo? Nang ahas kayong pumasok sa Ren family ko. Pagod na ba kayong mabuhay? Ano't tinitingin-tingin mo? Huwag mong isipin na patatawarin kita ng Young Master na ito. Galit na galit si Yeming, kumuyam ang mga ngipin, agad hinugot ang espada at sumugod. Harapin mo ang puot ng Ren family. Isang malakas na tunog. Bagbog sarado si Ren Yuangui, halos ubos na ang ngipin. Tauhan ni Yeming isa, report, leader. Ang mga ebidensya ay nakolekta na, sapat na ang dami. Tauhan ni Yeming dalawa, report, leader. Ang ibang masasamang loob sa Ren family ay nasupil na. Inamin nilang ang pagpatay sa nayon ay utos ni Ren Yuangui. Tauhan ni Yeming tatlo, report, leader. Sa ibang mga kwarto, natagpuan ang mga sandatang may bahid ng dugo. Ayon sa Azure Dragon Code of Law, ang mga taong ito ay dapat patawan ng pinakamatinding parusa. Dalhin sila sa Prefecture Head's Office. Mga tauhan, opo. Lumipat ang eksena sa Prefecture Head's Office, sa Judgment Hall, narito ang buod ng mga pangyayari. Ang mga pangunahing krimen ay, sapilitang pagkuha sa mga kababaihan, pagmasaker sa nayon,
Pagpapahintulot sa mga tauhan na manggahasa at pumatay ng 12-dosenang dalaga mula sa nayon. Sa ngayon, may matibay na ebidensya. Ayon sa batas, nararapat silang patawan ng pinakamatinding parusa, ang pagpugot ng ulo sa publiko. Hinihiling namin ang desisyon ng Prefecture Head. Prefecture Head, hindi niyo ako maaaring patayin. Ako ay mula sa Ren family. Ang aming Ren family ay isang bronze aristocratic family. Mga hayop, paanong nagkaroon ang Ren family ng mga kasuklam-suklam na tulad ninyo? Ilabas silang lahat at isailalim sa parusang 1,000 hiwa. 3,000 hiwa. Pagkatapos, pugutan. Walang dapat mabawas kahit isang hiwa, pwedeng dagdagan pa. Hindi nyo ako maaaring patayin. Mga hamak, Prefecture Head, ang taong ito ay ang tagapamahala ng sangay ng aming Ren family, mahalaga ang kanyang posisyon. Yeming, pagbigyan mo ako, palayain mo siya. Pagkatapos ng hatol, tiyak na may malaking pasasalamat. Umaasa ako na magpapakita ng kabaitan ang Prefecture Head sa labas ng batas. Pagbigyan. Noong pumapatay si Ren Yuangui, binigyan ba niya ng pagkakataong mabuhay ang mga inosenteng taga-nayon? Walang pagbibigyan. Pero may kutsilyo rito. Gusto mo. Walang utang na loob. Kahit malaki ang pinsalang natamo ng Ren family kamakailan, kami pa rin ay isang bronze aristocratic family. Huwag mong akalain na dahil kinakalinga ka ni Yan Hao ay magagawa mo na ang lahat ng iyong nais. Mapaklang ngumiti si Yeming, Prefecture Head, wala nang ibang paraan dito. Pakiusap, bilisan ang paghatol. Bukod dito, kamakailan lang ay marami akong natanggap na sumbong tungkol sa isang bronze aristocratic family na hinahayaan ang kanilang mga kaanak na kumilos ng mayabang at walang kinikilalang batas. Pagkasabi nito, tumalikod si Yeming at umalis. Ngunit lahat ng nagkasala, walang makakaligtas. Yung family head na yun, tandaan mong ihanda ang iyong mga kaanak na kumain ng pagkain sa bilangguan. Ikaw. Pagkalipas ng ilang araw, si Yeming, gamit ang mga misyon mula sa Merit Steel, ay pinamunuan ang mga patrol head sa pagpuksa ng kasamaan. Dahil sa kanilang koneksyon sa pangalan ng pamilyang imperial, bilang nag-iisang bronze aristocratic family sa Yan Prefecture, ang pagiging arogante ng mga disipulo ng Ren family ay lumala pa kaysa dati. Araw-araw silang gumagawa ng kalokohan at kaguluhan, kaya madalas silang nagiging target ng mga misyon ng Merit Steel. Sa pakikitungo sa kanila, natural lamang na binigyan sila ni Yeming ng masusing pag-aasikaso, na lalong nagpahirap sa Ren family na dati nang malaki ang pinsala sa kanilang pundasyon. Matapos asikasuhin ang Ren family, at ngayong papalapit na ang Loi Dai competition, si Yeming ay nagsimula na ring pumasok sa cultivation state. Ang misyon mula kay Yan Hao, kasama pa ang mga misyon ng Heavens Patrol nitong mga araw, ngayon ay mayroon na akong 130,000 merit points. Hindi ko lang alam kung saan ito maaaring ipagpalit para sa Martial Monarch coins. Hayaan na muna, sa ngayon, mas mainam na mag-focus sa pag-eensayo ng Dragon Elephant Art. Gamitin itong level 9 Dragon Elephant Blood. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, ang sinaunang Dragon Elephant ay sukdulang makapangyarihan, kayang pasanin ang buong mundo at maglakbay sa walang hanggang kalawakan. Isang yapak nito ay makalilikha ng kabundukan o makawasak ng kontinente. Ang Dragon Elephant sa kasalukuyan, bagamat isang demonic beast na may haminang lahi ng sinaunang Dragon Elephant, ay hindi may kukumpara rito, subalit isa pa rin itong napakalakas na level 8 demonic beast. Sa sandaling ito, ginagabayan ni Beiming ang Dragon Blood papasok diretso sa puso ni Yeming. Ang dugo ng dragon ay tila nagwawala sa loob ng kanyang katawan. Napasigaw si Yeming sa matinding sakit habang malinaw na nagbabanggaan ang dalawang magkaibang enerhiya. Narinig ni Sulan ang sigaw at dali-daling tumakbo papalapit, nag-aalok ng isang pil kay Yeming. Idinilat ni Yeming ang isang mata at tumingin sa kanya. Sabi ni Beiming, "Master, gamitin mo agad ang Flawless Aura."
Ang dugo ng level 9 Dragon Elephant ay likas na mas dalisay kaysa sa karaniwang dugo nito. Kung gagamitin ang flawless sacred body ni Solan para alisin pa lalo ang mga dumi, mas malaki ang pakinabang na makukuha ni Master Lan. Isang halik, hindi nag-alinlangan si Solan. Ang mga karumihan sa katawan ni Yeming ay hinigop ni Solan. Natapos ang proseso. Ang idinagdag na lakas ay higit pa sa inaasahan. Tunay ngang karapat-dapat sa tawag na flawless sacred body. Dati, ang isang patak ng Dragon Elephant Blood ay inaasahang magdadagdag ng 8,000 Jin na lakas. Ngunit matapos itong daliseyan ng flawless aura, umabot ito sa 13,000 Jin. Lan, napakalaking tulong ang ginawa mo. Nais mo bang sabay nating sanayin itong Dragon Elephant Art? Ayokong magkaroon ng pangit na mga muscle. Saka, hindi ako mahusay sa mga teknik na panglakas. Kung gayon, sabay nating pag-aralan ang Tai Yi Divine Calculation. Kapag sabay nating sinanay ang Tai Yi Divine Calculation, maaari pa. Oo nga pala. Ang Heavenly Killing Steps, narating ko na ang Illusion Step Great Achievement. Gusto mong makita, kuya? Mas mabilis pa ako sa iyo magsanay. Sa sumunod na mga araw, walang tigil na gumamit si Yeming ng Dragon Elephant Blood. Mabilis na tumaas ang kanyang lakas hanggang sa maubos ang supply. Sa wakas, narating niya ang unang level ng Dragon Elephant Art, at ang kanyang lakas ay umabot na sa 130,000 Jin. Sa buong panahong ito, laging nasa tabi ni Yeming si Solan habang siya'y nagsasanay. May pagkakataon man o wala, lagi siyang nilalamon, ni Yeming, pati ang kanyang bibig ay namanhid na sa mga halik. Lan, oras na naman para sa iyong sakripisyo. At sa ganoon, sumapit na ang araw ng kompetisyon. Ang pagdarausan nito ay itinakda sa tuktok ng isang bundok. Mga kagalang-galang na sect masters, makinig po. Ang loyday para sa mga yaman ng Chenny sect ay magsisimula na ngayon din. Hinahiling ko na maging handa ang lahat. Naroon na si Zhang Shento at ang iba pang mga elder. Tumingin-tingin si Yeming. Divine Calculation Sect, Puppet Sect, Crimson Sun Sect, Wind Thunder Sect, Purple Void Sect, maliban sa Chenny Sect na nahati, lahat ng malalaking sekta ay narito. Kahit ang Ren family ay hindi nagpahuli. Kumpara ilang araw lang ang nakalipas, ang kilos ni Sect Master Martial Uncle ay nagpapakita na ng aura ng isang martial ancestor. Mukhang matagumpay siyang nakapag-breakthrough. Sect Master, si Yeming ay tila nasa 9th grade martial artist pa lamang. Hindi kaya't hindi angkop na sumali siya sa agawan. Kahit ang anak ng Grand Martial Master ay natalo niya, paano pa? Kaya ang isang kompetisyon sa pagitan lamang ng mga martial artists. Elder Son, ang iyong pag-aalala ay tila hindi na kailangan. Sa Loyday, hindi maaaring gumamit ng Martial Monarch coins, hindi rin makakapagtayo ng formation. Subalit, kung iyan ang sabi ng Sect Master, kung gayon ay hihintayin natin ng may pananabik. Yeming, dahil sa iyong koneksyon, ang Divine Calculation Sect ay narito lamang para makisali, hindi sila seryosong makikipagkumpitensya. Ganoon din ang Puppet Sect dahil sa malaking pinsalang natamo nila. Bukod sa Crimson Sun Sect at Ren family na itinuturing kang tinik sa kanilang lalamunan, kailangan mong bigyang pansin ang Wind Thunder Sect at Purple Void Sect. Bagamat sa panlabas ay sumasali lamang sila, mayroon pa rin silang hanggarang lamunin ang Crimson Sun Sect. Kailangan mong supulan ang kanilang kayabangan. Huwag kayong masyadong ma-pressure. Kahit hindi natin makuha ang mga yaman, ayos lang. Ituring nyo itong praktikal na pagsasanay. Unawain ninyo na ang inyong kaligtasan ang pinakamahalaga. Naiintindihan. Ang kompetisyong ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Prefecture Head's Office. Ang bawat panig ay naisumite na ang listahan ng kanilang mga kalahok na disipulo. Umaasa akong susundin ng lahat ang mga alituntunin ng laban. Kung may sino mang mangangahas na manggulo, iyon ay paghamon sa kapangyarihan ng Prefecture Head, at hinding-hindi ko ito palalampasin. Susunod,
Inaanyayahan si Yi na ipahayag ang listahan ng mga laban. Hehe, Prefecture Head, kasing makapangyarihan pa rin tulad ng dati. Ako na ang mamamahala mula rito. Unang laban, Jaurit Ian ng Crimson Sun Sect laban kay Han Lei ng Purple Void Sect. Ay lintik, Jaurit Ian. Ang weird ng pangalan, sino to? Narinig ko, pangatlo raw siya sa sect rankings ng Crimson Sun Sect. Sa sandaling ito, pareho silang tumalon sa plataporma. Bata, talo ka na. Nang marinig ito, agad sumugod si Han Lei. Hindi mo kasalanan ang maging mayabang. Ang mali mo ay hindi mo dapat ako kinalaban, lalo na't ang yabang mo pa. Ah, ganoon ba? Sinalag ni Jaurit Ian ang atake ni Han Lei gamit ang kanyang kamao. Mas mahina si Han Lei kaya tumilapon siya paatras dahil sa lakas ni Rit Ian, bali pati ang buto sa braso. Nanginginig ang buong katawan ni Han Lei. Ang lahat ay natulala, hindi makapaniwala. Mukhang narating na ni Jaurit Ian ang ika-6 na level ng Crimson Sun Art, ang Crimson Sun Bright Light Realm. Talagang hindi niya kalaban itong si Han Lei. Sa isip ni Yeming, hindi nga may kakaila na siya ang numero 1 kumakain ng libre sa inner sect, kahit pagkain ng aagaw. Nasa first grade martial artist na siya, at ang lakas ay malapit na sa 40,000 jin. Bago ko pa nasanay ang Dragon Elephant Art, kung hindi ako gagamit ng sandata o martial monarch coins, mahihirapan din akong talunin siya. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalakas ang taong ito. HMPH. Si Han Lei ay isang ordinaryong inner sect disciple lamang ng Purple Void Sect, panubak lang siya. Walang halaga ang pagkapanalo laban sa kanya. Unang laban, panalo si Jaurit Ian. Susunod, magsisimula ang ika-29 na laban. Sa isip ni Yeming, ang Dragon Scale Giant Sword, masyadong mataas ang grado, hindi magagamit. Gagamitin ko na lang itong bagong bilang heavy sword. Ika-29 na laban, Yeming ng Crimson Sun Sect laban kay Xiao Jian ng Crimson Sun Sect. Sabi ng sect master ng kaaway, na Crimson Sun Sect faction kay Zhong Shento, Zhong Sect Master, itong si Xiao Jian ay disipulo ng aking Crimson Sun Sect faction. Siya na ang aakyat. Mukhang kailangan ninyong maghanda ng kabaong para sa munting henyo ng inyong sekta. Tanong ni Zhong Shento o isang elder, ano ang ibig mong sabihin? Si Xiao Jian, bagamat nasa 4th grade martial artist lamang, nagmula siya sa isang pamilya ng mga assassin. Minsan na niyang nagawang mag-isang matagumpay na patayin ang isang martial master. Haha, Zhong Sect Master. May oras pa kayo para pababain ang inyong disipulo. Umiling-iling si Zhong Shento, tila hindi ninyo lubos na kilala si Yeming. Nagsimulang gumalaw si Xiao Jian. Sabi ni Beiming, Master, ang kanyang mga kilos ay tila kalkulado, parang sinusukat ang distansya, may binabalak. Sagot ni Yeming, walang problema. Ano man ang kanyang mga pakana, madali ko lang itong mahaharap. Nagsimulang kumilos si Xiao Jian, gumagalaw ng tuloy-tuloy, dahan-daang lumalapit, habang si Yeming ay nananatiling nakatayo, pinagmamasdan ang kanyang gagawin. Sa sandaling iyon, si Xiao Jian ay nasa likuran na ni Yeming, hawak ang isang punyal. Tanggalin ang target, tumingin si Xiao Jian sa kanyang punyal na walang dugo. Mukhang ang pagpatay lamang sa isang ilusyon ko ay nagbigay na sa iyo ng ganyang kasiyahan. Nagulat siya at dali-daling ginamit ang punyal para salagin ang espada, ngunit tumilapon pa rin siya dahil sa atake ni Yeming. Isang 9th grade martial artist, sa isang atake lang, napatalsik ang isang 4th grade martial artist. Nakakakilabot ang lakas ng batang ito. Pagkatapos, ginamit ni Yeming ang Heavenly Killing Steps, Instant Step, at sumugod patungo sa kanya. May ibinuga si Xiao Jian mula sa kanyang bibig, patungo diretso kay Yeming. Itinaas ni Yeming ang kanyang espada at sinalag ang atake ni Xiao Jian. Tumalbog ito pabalik sa mukha ni Xiao Jian, at siya'y bumagsak sa lupa. Dahan-daang lumapit si Yeming. Lahat ng iyong kilos ay nababasa ko,
kasama na ang nakal-alasong karayom sa iyong bibig. Kung mabubuhay ka pa, iyon ay depende na sa tindi ng lason mula sa sarili mong sandata. Ang kanyang buong katawan ay mabilis na natuyo sa lupa, isang sigaw lamang ang narinig, ah. Napakabilis. Sa isang iglap, naging isang tuyong bangkay. Napakalakas ng lason na iyon. Napakasama talaga ng taong ito. Mabuti na lang at si Yeming ang nakaharap niya. Kung iba pa, malamang hindi naiwasan ang patibong na iyon. HMPH. Gumamit ng ganyang kasuklam-suklam at mapanlinlang na paraan ng paglalaban gamit ang lason, hindi kawalan ang kanyang pagkamatay. Sabi ni Zhong Shento sa kaaway na Sect Master Liu, tama nga ang iyong hula. Kailangan nga ng kabaong, ngunit para ito sa iyong disipulo. Haha, HMPH, huwag kang magdiwang ng maaga. Ang laban na ito, panalo si Yeming. Dal-iyan nyo, alisin nyo ang nakasusuklam na bagay na ito sa aking harapan. Sa ibaba, maghanda para sa ika-30 laban. Sulan ng Crimson Sun Sect laban kay Ren Yuanjin ng Ren family. Tanong ni Sulan kay Yeming, Kuya, nasaktan ka ba? Napakasama ng taong iyon. Sagot ni Yeming, ayos lang ako. Ngayong ikaw naman, tandaan mo, ang kaligtasan ang una. Kung hindi mo na kaya, sumuko ka kaagad. Yeming, hindi naman ako isang babasaging ibon na kailangan mong laging alalahanin at protektahan. Napangiti si Yeming habang pinagmamasdan siya. Sabi ng isang manonood, napakaganda ng babaeng iyan. Hindi ko akalain na may ganito kagandang disipulo ang Crimson Sun Sect. Sabi ng isa pa, haha. Kung mapapangasawa ko lang siya, ang swerte ko. Sabi ng isa pa, tigilan mo na ang ilusyon mo. Sa ganyang itsura, halatang may mahal na siyang iba. Nakaharap na ni Sulan ang kanyang kalaban. Sa isip ni Sulan, ang itsura ng taong ito, tila nakita ko na siya dati. Sabi ni Ren Yuanjin, magandang binibini, hindi ba't pamilyar ako sa iyo? Ang aking kapatid, si Ren Yuangui, binigyan mo ng parusang 1,000 hiwa. Ngayon, kailangan mo akong bayaran, gamit ang iyong katawan. Si Ren Yuangui ay maalay, walang hiya, at pumatay ng hindi mabilang na inosente. Kulang pa ang kamatayan para sa kanyang mga kasalanan. Gusto mo siyang ipaghiganti. Kumpara riyan, may mas interesado akong bagay. Tingnan mo nga yang suot mo, hindi man lang kaakit-akit. Nakakawalang gana. Mas mabuti pa sigurong silipin ko muna ang nasa ilalim ng palda mo bago tayo mag-usap tungkol sa paghihiganti. Napaangat ang palda ni Sulan dahil sa atake. Nagdilim ang mukha ni Sulan. Sabi ng mga Meniakis na manonood, umuangat ang palda niya. Kailangan nating titigan mabuti. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Hindi ko akalain, manunood lang ng laban, may ganito pa palang bonus. Sabi ng ibang naiinis, isang marangal na laban, bakit gumagamit ng ganyang kababang paraan? Walang hiya, manyap, ha. Biglang napawi ang kanyang ngiti nang ang kanyang mukha ay dahan-daang nabalot ng yelo. Ginamit ni Sulan ang malamig na enerhiya para pigilan ang pag-angat ng kanyang palda. Ito ba ang iyong paraan? Haha, gumamit ng malamig na chi para ayusin ang damit. Munting binibini, matalino ka nga. Kung gayon, hayaan mong ako na mismo ang mag-angat niyan. Nakangiti pa siya nang biglang lumitaw si Sulan sa kanyang likuran. Ha! Napasigaw siya sa gulat. Nagpakawala si Sulan ng kanyang ice art, at ang buong katawan ni Ren Yuanjin ay nagyelo. Hindi ba't ang Crimson Sun Sect ay nakabatay sa fire element technique na Crimson Sun Art? Paanong marunong siya ng ice element sword technique? At kaya pang magpayelo ng tao? Hindi biro ang lakas ng sword technique na ito. Ito marahil ang first grade technique na nakuha ni Senior Sister Sulan sa Spirit River Secret Realm. Natural lamang na hindi mahina kapag gamit ang sword technique. Ang lamig. Sabi ng isang Crimson Sun disciple, noong una, muntik nang palitan ng ating sect master ang pangalan ng sekta at gawing is-sect. Mabuti na lang at nakapagtimpi siya. Sa sandaling ito,
Tinipon ni Sulan ang Yuan Chi sa kanyang palad at malakas na hinampes si Ren Yuanjin. Isang sigaw lamang ang narinig mula sa kanya. Ang lamig. Sigaw niya habang nanginginig. Ang kanyang mga laman loob ay malubhang napinsala, tila mangangailangan siya ng ilang buwang pagpapahinga. Uy, tabi sandali, pakiusap, padaan. Ay, pasensya na, padaan lang. Sa sandaling iyon, tila natapilok si Yeming. Ay, inay ko po, Aray. Direktang bumagsak si Yeming sa nakahigang si Ren Yuanjin, na napasok ka ng dugo. HRK, Yeming. Ikaw, Ren family head, huwag niyo sanang masamain. Hindi talaga maiiwasan ang ganito. Normal lang naman sa tao ang madapa paminsan-minsan. Nagkataon lang na, hindi ako nag-ingat at natisod. Siguro naman hindi niyo ito mamasamain, hindi ba? Lumapit ang Ren family head para suriin. Nasugatan ang mga laman loob ni Ren Yuanjin, tapos pinaglaruan pa ng babaeng iyon hanggang mawalan ng malay. Nagyelo pa siya. Kakailanganin niya ng 7 hanggang 8 taon ng pagpapagaling para makabawi. Yeming, sobra ka ng mang-api. Sa tingin mo ba talaga ay hindi ka namin kayang galawin, kaming mga taga-Ren family? Ren family head, iyang si Ren Yuanjin, sa isang tingin pa lang ay halata ng walang silbi. Kung iimbestigahan ko siyang maigi, hindi ko alam kung ilan pa sa inyong mga taga-Ren family ang mapupunta sa bilangguan. Magaling. Isang hamak na martial artist na tulad mo ay nangangahas na pagbantaan ang isang martial ancestor. Napakalakas ng loob mo, sabi ng opisyal mula sa Prefecture Head's Office, kasalukuyang nagaganap ang kompetisyon. Ang mga personal na alitan, pakiusap, humanap kayo ng ibang pagkakataon para ayusin. Kung hindi, magkakaproblema kayo sa aming Prefecture Head's Office. Sabi ni Yeming, yamang nagpaalala na ang Prefecture Head's Office, mauuna na ako. Ren family head, hindi na kailangang ihatid, kaya ko nang umalis mag-isa. Sa isip ng Ren family head, HMPH. Kailangang magtimpi, narito si Yan Hao. Maliban na lamang kung sa Loyday mismo magkakaroon ng labang patayan, walang sino man ang maaaring gumalaw sa kanya. Hinding-hindi dapat magpadala sa emosyon. Sa isip ng isang Crimson Sun disciple na kaibigan ni Yeming, mabuti na lang at walang nangyari. Kung napahamak si sister-in-law sa labang ito, paano ko pahaharapin si Brother Ye? Napangiti, si Mingge, pahusay ng pahusay sa pagiging tuso. Iyan ang mga resulta ng unang yugto ng kompetisyon. May kabuuang 45 na kalahok ang nagpapatuloy. Susunod, sisimulan natin ang unang laban ng ikalawang yugto, mula sa Crimson Sun Sect, Jaurit Ian, laban sa mula rin sa Crimson Sun Sect, si Guan Lang. Crimson Sun Sect, Jaurit Ian. Crimson Sun Sect, Guan Lang. Sabi ng mga disipulo ng kaaway, na faction, unang laban pa lang, si Senior Brother Guan Lang na. Matagal na akong gigil dyan kay Jaurit Ian. Tingnan mo yung itsura niya noong manalo kay Hanley, dapat siyang turuan ng leksyon. Bugbugin siya ng todo. Si Brother Guan Lang, kahit mga martial master ay nag-iingat sa kanya. Ang pagharap sa isang taga-Crimson Sun Sect, kay Jaurit Ian, ay parang paggamit ng kutsilyo para sa baka para lang pumatay ng manok. Sabi ng sect master ng faction kay Guan Lang, ikaw ang pinakamalakas na disipulo ng ating Crimson Sun Sect faction, masasabing walang tatalo sa iyo sa martial artist realm. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko na sana pinansin ang kompetisyong ito. Nakikita mo ba ang batang iyon sa kabila, Yeming? Siya ang iyong target ngayon. Ang iba, bahala ka kung paano mo sila lalabanan, ngunit sa isang ito, Yeming, hinding-hindi ka dapat magpakita ng awa. Kahit mapatay mo pa siya, ayos lang. Sa huli, ito'y isang laban lamang, ang anumang pinsala o kamatayan ay ituturing na aksidente. Masusunod, Sect Master, umakyat na ang dalawa sa Loyday. Sabi ni Jaurit Ian kay Guan Lang, isang malaking hanggal, mukhang may kaunting lakas ka nga. Ngayon,
Ipapatikim ko sa iyo ang galing ni Jaurit Ian. Dahan-daang lumakad si Guan Lang, nilampasan lamang si Rit Ian. Nainis si Jaurit Ian, lintik, ng ahas na hindi ako pansinin. Napatingin si Guan Lang kay Yeming at nagsalita, sapat para marinig ni Yeming, Yeming. Ikaw, isang mukhang tandang 9th grade martial artist, nagawang talunin si Xiao Jian. Hindi na masama, gayunpaman, kumpara sa akin, napakalayo mo pa. Kung hindi lang sa utos ng sect master, hindi ka man lang karapat-dapat na maging katunggali ko. Sagot ni Yeming, nakangisi, marami ang kwalipikadong yamurak sa akin, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka kabilang sa kanila. Sabi ni Guan Lang, napakayabang. Malapit mo nang malaman ang halaga ng pagiging kaaway ng Crimson Sun Sect. Lumapit si Jaurit Ian at tinapak ang balikat ni Guan Lang. Ako, si Wang Rit Ian, sa Crimson Sun Sect, walang hindi nakakakilala. Kahit ang ilang elder ay nag-iimbita sa akin para kumain. Tapos ikaw, nang ahas na balewalain ako. Sobrang yabang. Sabi ni Guan Lang, ganoon ba? Ikaw ba'y karapat-dapat sa aking atensyon? Nagkasalubong ang kanilang mga kamao, at sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang narinig. Sabi ng mga nanunood, napakalakas. Ang lakas ng taong ito, Guan Lang, ay hindi normal. Sabi ni Sulan kay Yeming, Mingge, napakalakas ng taong iyan, hindi siya tulad ng iba na puro hangin lang. Sagot ni Yeming, pabiro, ano naman ngayon? Kung hindi kayang talunin, edi tumakbo. Ano bang masama doon? Oo nga pala, dahil ikaw naman ang lalaban sa huli, kumain ka muna at magpahinga. Lumapit si Yeming at kumuha ng isang malaking hita ng, anumang karne iyon. Talagang ang Silan lang ang nakakaunawa sa akin. Sigaw ng mga kaaway na disipulo, Senior Brother Guan Lang, patayin mo na yang si Jaurit Ian. Sa ganyang kayabang na pangalan, turuan mo ng leksyon. Bugbugin mo hanggang mapilitan siyang palitan ang pangalan niya sa hari ng pagkain ng libre. Bugbugin mo, hanggang malagas lahat ng ngipin niya. Ano yang ang bango? Napakabango. Iyang si Yeming, hindi pa nga tapos ang laban, naglalatag na ng pagkain. Yung karneng iyan, nakita ko na dati sa East Chi Kingdom karne ng level 5 demonic beast. 5 martial monarch coins kada gin. Ngayon dito sa Yan Prefecture, kahit gustuhin mo, hindi ka makakabili. Sa amoy pa lang, masarap na. Kung makakagat lang ako kahit isang piraso, langit na. Sa ginagawa niyang iyan, nawalan na ako ng gana pang manood. Samantala, sa Loyday, mainit pa rin ang bakbakan. Napalingon si Guan Lang sa direksyon ni Yeming. Natigilan siya at hindi makapagsalita nang makitang si Yeming ay masayang kumakain. Sigaw ni Jaurit Ian kay Guan Lang, Hoy bata, magaling ka. Nang ahas kang hindi ako pansinin. Saan ka nakatingin? Lumalaban ka sa akin tapos nagagawa mo pang magambala. Napagtanto ni Jaurit Ian na nasugatan siya. Nasugatan ako ng basurang ito. Nagalit si Guan Lang, kinuyam ang kamao. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Nagpakawala siya ng isang atake gamit ang Yuan Chi. Napakabilis. Hindi maiiwasan, kailangang salubungin. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Tumilapon si Jaurit Ian palabas ng Loyday, patungo mismo sa direksyon ni Yeming na kumakain. Sigaw ni Jaurit Ian habang tumitilapon, Yeming, umilag ka. Ang impact force ng Yuan Chi niya ay tumama sa akin. Kung hindi ka aalis dyan, baka madamay ka pa. Tahimik lamang si Yeming na naglabas ng ilang martial monarch coins. Lesser Yin Yang Killing Transformation Formation. Giant Wave Fist Technique. Illusion Step. Pagsamahin. Ligtas na lumapag si Jaurit Ian sa lupa. Ang lahat ng puwersa ng pagtilapon ay ganap na nawala. Anong klaseng formation iyon? Bakit ngayon ko lang nakita? Nagawa niyang paalang bisa ang Yuan Chi ni Senior Brother Guan Lang. Napakagaling. Pero anong silbi ng kaalaman sa formation? Sa Loyday,
Bawal gumamit ng martial monarch coins. Hindi siya makakagawa ng formation. Sabi ni Jaurit Ian kay Yeming, haha. Magaling. Napakahusay ng formation na iyon. Junior brother, napakagaling mo talaga. Sa ganyang kalakas, paanong hindi ka kilala? Para kang ako. Simula ngayon, palitan mo ang pangalan mo, gawin mong Yerit Ian. Ano sa tingin mo? Yerit Ian, parang hindi angkop sa akin ang pangalang iyan. Sagot ni Yeming, senior brother, kung gusto mo ng ibang itawag sa akin, tawagin mo na lang akong Yewudi, Ye na walang talo. HMPH. Ha ha ha, Yewudi. Isang boses mula sa ibang grupo, sa iyo lang, nangangahas ka ng magpakilalang walang talo. Pinagtatawanan mo ang buong mundo. Isa pang boses, mga hamak na aso't pusa, naglalakas loob pang magpakita. Tanong ni Yeming, Jaurit Ian, sino kayo? Ako si Zhang Zhongyuan mula sa Purple Void Sect. At kasama ko ang aking kaibigan, si Lu Wei mula sa Wind Thunder Sect. Tanong ni Jaurit Ian, ito ang pwesto ng aming Crimson Sun Sect team. Anong ginagawa ninyong dalawa rito? Ano namang pakialam ninyo sa itatawag kay Senior Brother Ye? Kung gusto niyang tawagin siyang Woody, ano naman sa inyo? Sa katunayan, madalas namin siyang tawaging Ye Imo, Ye na demonyo. Bagay sa kanya ang titulong iyon. Paliwanag ni Jaurit Ian kay Yeming, ang dalawang iyan ay ang numero 1 sa Inner Sect rankings ng Purple Void Sect at Wind Thunder Sect. Hindi dapat maliitin ang kanilang lakas, hindi sila dapat balewalain. Napansin ni Yeming, nagyayabang sila. Nararamdaman ko ang pagkainis ng ibang disipulo sa kanilang inaasal. Junior Brother Ye, nitong mga nakaraang panahon, kasama mo lang si Junior Sister Sulan at wala ka rito para magsanay kaya hindi mo alam. Ang Wind Thunder Sect at Purple Void Sect, matapos magsanib puwersa, ay paminsan-minsan nagpapadala ng mga disipulo rito sa Crimson Sun Sect. Ang ating Crimson Sun Sect, bilang isang 9th grade sect na nasa mababang ranggo, ang karaniwang antas ng ating mga disipulo ay mas mababa kaysa sa kanila. Kaya madalas tayong binubuli nila. Ang dalawang ito ang mga pangunahing salarin. Katunayan, ang dalawa kong top inner sect disciples ay malubha nilang binugbog kaya hindi makalaban. Ito ang dahilan kung bakit ako ang sumali sa kompetisyon. Umabot na sa ganito, hinahayaan lang ba ng mga elder? Kung pati alitan ng mga disipulo ay kailangang pakialaman pa ng mga elder, baka hindi na makabangon pa ang ating Crimson Sun Sect. Ang ginagawa ng mga taga-Wind Thunder Sect at Purple Void Sect ay para sirain ang morale ng ating mga disipulo, palakihin ang agwat ng lakas, at pagkatapos ay tuluyan na nilang sakupin ang ating sekta. Kaya nga sinabi ko sa iyo na supulin mo ang kanilang kayabangan. Magagawa mo ba? Sa isip ni Yeming, kung ganoon ang sitwasyon, mas madali pala itong resolbahin. Ikalawang laban, panalo si Guan lang. Susunod, inaanyayahan, bago pa matapos magsalita ang tagapahayag, lumitaw si Yeming at pinigilan siya. Sabi ng tagapahayag, kalahok Yeming. Hindi pa iyong turno para umakyat sa loyday. Sabi ni Yeming, paumanhin, naisip kong pansamantalang baguhin ng bahagya ang mga alituntunin. Pakiusap, maaari mo bang ayusin ito? Sabi ng tagapahayag kay Yanhao, Prefecture Head. Sabi ni Yanhao, ito. Kung may mungkahi si Brother Ye, sabihin mo lang, huwag kang mag-atubili. Kung papayag din ang lahat, maaari naman itong baguhin. Huwag na tayong magkunwari pa. Isantabi natin ang Divine Calculation Sect at Puppet Sect. Ang lahat ng iba pang sekta at pamilya, iisa lang naman ang pakay ninyo ako, hindi ba? Kung gayon din lamang, bakit hindi nyo nalang hayaang harapin ko kayong lahat mag-isa? Kapag natalo ko kayong lahat, hindi naman siguro kalabisan kung angkinin ko ang titulong numero 1, hindi ba?